Bago tayo magsimula, maaari bang magsiyuko ang lahat para sa ating panalangin na papangunahan ni Tricia Espino? Ayan, dakilang may kapal, ikaw po ang pinagmulan ng aming buhay at pag-ibig. Kami po ay nagkakaisa sa sandaling ito upang humingi ng gabay at kapayapaan. Turuan mo po kaming magmahal, uunawa at gumalang sa isa't isa. Naway, ang aming puso ay mapuno ng kabutihan at pag-asa at ang aming mga gawa ay magdala ng pagkakaisa sa lahat. Amen. Thank you, Tricia. Magandang buhay, SS3B. Mayor, meron bang lumiban sa ating klase ngayong araw? Yan, ikinagagalak ko pong sabihin na wala pong lumiban sa klase natin ngayong araw. Kinagagalak ko din na malaman na walang liban sa ating klase. Senyales lamang ito na lahat kayo ay excited ng matuto. Ngayon, class, ipapaalala ko lamang sa inyo na sa klase natin ngayon ay meron tayong panuntunan sa klase. Tandaan lamang ang salitang mabuti. Pakibasa mo nga ito, Paulo. Mabuti. Pakibasa mo nga daw, Jenny Lynn. Panuntunan sa klase. Mabuti. Magpakita ng respeto sa guro at kamag-aral. A. Alalahanin ang mga tungkulin bilang mag-aaral. B. Bawat gawain ay gawin ng may katapatan. U. Ugaliing makinig. T. Ayusin ang oras at gampanin ng maayos. I. Igalang ang kakayahan at opinyon ng iba. Thank you. Sana class, no, ang tandaan ninyo yung panuntunan natin sa klase, bagamat tayo ay online class, ay sana ay baunin nyo ito hanggang matapos ang ating klase. Ngayon, class, sino sa inyo ang nakapanood ng balita or nakabasa ng balita kagabi? Raise hands lang kung gustong sumagot. Kung wala naman, tawagin daw natin si Bailon. Ano yung balitang napanood mo or nabasa mo kagabi? Hello po, sir. Bali po, ang balita po ngayon ay patuloy pa rin po tumataas po yung mga presyo ng bilihin ngayon. Thank you. Natutuwa ako noon na may alam kayo sa kung anong nangyayari sa bansa natin, particularly doon sa pagtataas ng mga presyo ng mga bilihin at gasolina. Ngayon, class, bago tayo magsimula sa ating aralin, may hinanda akong isang pagganyak na gawain na magiging guide nyo para sa ating aaralin ngayong araw. At ang pagganyak na gawain natin ngayon ay tatawagin nating pananalakay or pamumuno. Paari mo bang pakibasa ang ating panuto, at Leslie? Panuto. Magkakaroon ng will ng mga pangalan ng mga estudyante. Ang mga mag-aaral ay na mapipili ay kailangan pumili ng isang papanain sa archery target. Ang target na matatamaan ay may kaakibat na sitwasyon. Suriin kung ang sitwasyon ay nagpapakita ng pananalakay o pamumuno. Ipaliwanag ang iyong sagot. Ganito lang kadali yan, no? Ang magkakaroon tayo ng will na kung saan nandito lahat ng mga pangalan ninyo at kung sino yung matatapatan ng will ay pipili lamang siya ng isang papanain na archery target at sa archery target na ito, nandun yung mga sitwasyon na kailangan yung suriin. Sasabihin nyo lamang kung ito ay pananalakay or pamumuno. Ngayon, magsisimula na tayo. Para sa unang will, pinandaw natin si Bailon. Nandito ba si Bailon? Nandito ba si Bailon? Ngayon, Bailon, nakikita mo dyan yung tatlong archery target. Ano yung gusto mo dyang panain? Yung una, pangalawa, o pangatlo? Yung pang-una po. Pang-una, tingnan daw natin. Pang-una. Sabi dyan, gumagamit ng puwersa ang isang bansa upang sakupin ang mahihinang teritoryo. Iyan ba ay pananalakay or pamumuno at bakit? Pananalakay. Bakit pananalakay yan sa tingin mo?
Kasi po Sa sir, tingin mo bakit? po, Sige, tuloy lang. sa tingin ko po sir, sila po kasi po yung gumagamit po ng force po. Tingnan daw natin kung tingnan daw natin kung tama yung sagot ni Bailon. Sabi niya, yan daw ay pananalakay. Tama, pananalakay yan or pananakop. Ngayon naman, sino kaya yung pangalawang name na mahihintuan? Tingnan daw natin, sino kaya yung mga name na mahihintuan ngayon? Si Baran, andyan ba si Baran? Andyan ba si Baran? Para sa pipili ka ng Archiric, hindi na available yung pang-una, pangalawa na lang at pangatlo. Pangatlo po, sir. Pangatlo, sige, pangatlo. Tingnan daw natin yung pangatlo. Sabi diyan, isang pinuno ang nananakot upang makuha ang kapangyarihan at kontrol sa iba. Ano yan, pananalakay ba or pamumuno? At bakit? Sa tingin mo kapag yung isang pinuno tinatakot niya yung mga nakukuha niyang mga kapangyarihan at control sa iba, anong tawag doon? Iyon ba ay pamumuno or Ano po, sir? pananalakay? Ano po, ito po ay pananakop po. Dahil po ang mga pinuno po, ang kanila po mga pinuno ay tinatakot nila ang mga tao para makuha po nila ang kanilang kapangyarihan. Tingnan daw natin kung tama yung sagot niya. Tama, pananakop. Lahat ng mga sagot ninyo, class, ay lahat yan ay konektado sa pag-aaralan natin ngayong araw. Kasi ang pag-aaralan natin ngayong araw ay panahon ng imperialismo. Pero bago yon, nandito ang ating layunin, magiging gabay natin ngayong araw. Ako na lamang ang magbabasa. Sa pagtatapos ng aralin, 100% ng mga mag-aaral ay may humigit kumulang na 80% ng antas ng kaalaman na inaasahang nasusuri ang panahon ng imperialismo na ipapakita ang pagpapahalaga sa mga natutunan na aralin sa pamamagitan ng aktibong pakikilahok sa gawaing pagninilay sa klase, nakabubuo ng isang spoken word na nagpapakita ng motibo at epekto ng imperialismo. Ngayon, class, pag-aaralan natin ang imperialismo. Sabi diyan, pagpapalawak ng kapangyarihan ng isang bansa at maaaring sa pamamagitan ng pananakop o kontrol. Pag sinabi natin class na imperialismo, tumutukoy ito pagdating doon sa pagpapalawak ng kapangyarihan at impluwensya ng isang bansa sa ibang lugar. Ibig sabihin, class, ang hindi lamang sila nananatili sa kanilang teritoryo, kundi sabi diyan nananakop sila at nagkokontrol sila. Sa tingin nyo, class, bakit kaya sila nananakop? Ano yung mga dahilan nila? Bakit sila nananakop ng mga ibang bansa? Ikaw, Tricia, sa tingin mo, bakit sila nananakop yung mga bansa na yon? Maaari po dahil kulang po sila sa resources at gusto po nilang palawakin yung kanilang kapangyarihan. Thank you. Tama yun, no? Yung sagot ni Tricia ay isa lamang sa mga dahilan at motibo ng mga mananakop. Kasi nakalagay dyan, meron dyang 5 dahilan at motibo ng imperialismo. Nakalagay dyan yung ekonomiko, political, ideological, technological, at saka competition. Una dyan is yung ekonomiko. Yung ekonomiko, class, kasi yung pangunahin kasing layunin ng pananakop nila is yung ekonomiya. Kasi kailangan nila, katulad ng sinabi ni Tricia, ng mga materyales. Kasi nga, para lumago yung kanilang bansa at also para magkaroon sila ng mas malaking kapangyarihan. At next naman is yung sa political. Pag sinabi naman natin sa political, dito naman pinapalawak naman nila yung mga teritoryo nila para mapalakas din yung kapangyarihan nila at also yung impluwensya nila sa buong mundo. Next naman is yung ideological. Sa ideological naman, dito naman naniniwala kasi sila na mas higit sila sa ibang mga bansa. Kaya naniniwala sila na dapat lamang na maglingkod yung mga ibang bansa sa kanila. Next naman is yung sa technological na nakalagay dyan. Sinasabi naman dyan na mas nagkakaroon ng
ng advantage yung mga bansa kapag meron silang modernong mga technology, kasi alam naman natin, 'di ba, kapag gumagamit tayo ng mga advanced na mga technology, mas mapapadali yung paraan natin ng pamumuhay. Next naman is yung sa competition. Sa competition naman, yan naman yung pag-aagawan naman ng mga makapangyarihan ng mga bansa pagdating doon sa mga kolonya at sa mga likas na yaman. Sunod naman natin na pag-aaralan is yung mga unang imperialistang bansa. Kung makikita ninyo dyan, nandyan yung England, France, Spain, Portugal, at Netherlands. Sila yung mga bansa sila yung mga unang imperialistang mga bansa, at yung mga kolonya nila is yung America, yung East Indies, tsaka yung India. Ngayon, class, may tanong ako sa inyo. Sa tingin niyo, bakit yung mga kolonya nila is yung America, India, tsaka Indies? Sa tingin ninyo, based kanina sa pinag-aralan natin ng mga dahilan at motibo, ba't yan yung mga bansa na kolonya nila, yung America, India, at East Indies? O, ikaw, Paulo. Sir, sa tingin ko po dahil po sa pagkapalawig po ng teritoryo at sa mga resources po. Tama. Isa yun sa mga dahilan bakit yan yung mga kolonya nila. Kasi yung mga bansang America, India, tsaka yung Indies, kasi iyan yung sentro ng produksyon at also ng kalakalan na makakatulong sa kanila para mapalakas or magkaroon sila ng malaking kapangyarihan. Next naman natin is ito naman yung mga bagong imperialistang mga bansa. May kita nyo dyan, nandyan yung Russia, Italy, Germany, tsaka United States, at also yung Japan. Pagdating naman ng mga bagong imperialistang bansa, nagkaroon ng matinding kompetisyon sa pagitan ng dalawang mga naunang mga bansa. Yung kanilang mga bansa na tinalakay natin, yung Germany, yung Portugal, Netherlands, Spain, tsaka France. Pagdating ng mga bagong imperialistang mga bansa, dahil nga sa kapangyarihan na meron sila, na divide yung mga power na meron sila, dahil nga maraming umusbong na mga imperialistang mga bansa. Ngayon naman, class, para malaman ko kung may naunawaan kayo sa aralin natin ngayon, tayo ngayon magkakaroon ng isang group activity na tatawagin nating Tinig ng Imperyo. Pakibasa mo nga raw ang ating panuto, Jenilyn. Mahati ang klase sa dalawang grupo. Ang bawat grupo ay gagawa ng isang spoken word performance na may temang imperialismo, maaaring tumukoy sa pananakop, motibo, epekto o karanasan ng mga bansa. Ang presentasyon ay dapat maglaman ng malinaw na mensahe, damdamin at kaugnayan sa aralin. 2 minuto sa paggawa at 1 minuto sa presentasyon. Okay, thank you. Kanina ginawa ko na yung mga perspective group chat ninyo na kung saan dito kayo mag-uusap-usap kung ano yung gagawin ninyong spoken word. Next naman, ito naman yung rubrics na send ko na rin sa mga GC ninyo na para maging guided kayo sa paggagawa ng rubrics. Meron lamang kayong 2 minuto sa paggagawa, at kung meron naman na kayong nagawa, maki-raise hand lang para makapag-present na kayo. Ngayon, class, magsisimula ng inyong 2 minuto. Paki-raise hand lang kapag tapos na kayong gumawa kahit hindi pa natatapos ang ating oras. Okay, class, meron na lamang kayong 1 minuto. May nakayari na ba ng pinapagawa? Kung may nakayari na, pwede na kayong mag-present.
May nakayari na ba? Wait lang po, sir. Okay, sige. Meron na lamang kayong 25 seconds sa paggagawa. Meron na lamang kayong 9 seconds sa paggagawa. Ngayon, class, natapos na ang inyong oras. Maaari na magpresenta ang unang pangkat. Nakayari na ba? May nakayari na, class? Okay, Trisha, maaari na kayo magpresenta. Ayan po, ito po yung ginawa po ng grupo namin. So, hindi lahat ng talikala ay bakal. Hindi lahat ng sugat ay nakikita. Minsan ang pananakop ay dumarating na may ngiti, na may pangakong pag-unlad, pero kapalit, kalayaan ang nawawala. Dumating sila sa ating lupain, dala ang watawat at baril. Sinasabing, kami tutulong, pero bakit tila tayo'y naging alipin sa sarili nating lupain? Kayamanan ng lupa, kanilang kinuha. Lakas ng mamamayan, kanilang ginamit. Kultura at pagkakakilanlan, unti-unti nilang binubura. Ito ba ang sinasabing progreso? Imperialismo, isang salitang mabigat, isang kasaysayang paulit-ulit, isang sugat na kailanman ay hindi na maghihilom. Bigyan natin ng virtual clap yung unang pangkat. Ngayon naman, para sa presentasyon naman ng pangalawa, maaari na kayong magsimula. So, para naman sa pangalawang grupo, yung ginawa namin sa likod ng bandila. So, itaas ang bandila, pero kanino ito? So, sa likod nito'y dugo at lupa. So, dumating sila hindi lamang bilang kaibigan, kundi mananakop ng lupa at yaman. Ngunit may tumindig, may lumaban, dahil ang kalayaan ay pinaglalaban, at huwag itong hayaang maulit pa. Yun lamang po, maraming salamat. Thank you. Bigyan naman natin ng virtual clap yung pangalawang pangkat. Natutuwa ako na meron kayong natutunan talaga sa ating aralin ngayong araw. Ngayong class, para malaman ko kung pinapahalagaan ninyo ba yung mga natutunan ninyo, magkakaroon tayo ng isa pang activity na tatawagin nating 3, 2, 1, takeaways ko. Ay pakibasa nga ang panuto. Baran? Panuto, sagutin ang mga sumusunod gamit ang format na 3-2-1, isulat ng malinaw at gumamit ng kompletong pangungusap. Ayan yung nakikita ninyo na template, ayan yung susundin ninyo. Pakilagay na lamang sa in-call message. Kapag 3, yun yung mga mahalagang natutunan ninyo. Kapag 2 naman, yung mga bagay na nakaka-apekto sa inyo. At yung 1 naman is yung mga isang aral na isa sa buhay ninyo. Pakinalagay na lamang sa in-call message kapag kayari ninyong gawin.
Yan, sabi ni Paulo, no, yung one niya daw ay yung ang digmaan ay walang magandang maidudulot. Ayun, class, natutuwa ako na napapahalagahan ninyo nga yung mga aral na tinalakay natin ngayong araw. Ngayon, class, dito na lamang nagtatapos ang ating talakayin. Thank you so much.